So, marami na po tayong mga preliminaries. Pagdating po doon, pag-usapan natin itong si Amy. Si Amy, nagpahayag din na hindi din daw siya susuporta kapag mayroong panibagong impeachment laban kay Sara. Bakit? Inaasahan ba natin na hindi siya susuporta? Ha? Susuporta yan. Maniwala kayo sa mga tanga na mga kasama niya ng mga senador para hindi ma-impeach itong si Sara. Eh ang problema, maubos na ang minority. Mawala na sila. O si Bato de la Rosa, pag hindi bumalik, paano yan? O si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, o ano nang mangyayari? So kunti na lang sila sa minority. Hindi daw siya susuporta sa impeachment, pero pagdating po sa mga niluluto na impeachment laban sa kanyang kapatid, abay, parang susuportahan pa ata ni Amy ang impeachment ng kapatid niya kumpara sa impeachment ni Sara. O, hypothetical. Alam mo kung bakit? Kasi mapapakinabangan niya si Sara Duterte. So meaning, ang panggagamit ni Amy sa kay Sara Duterte na matagal na po na nabisto ng mga DDS, kaya alam mo sa totoo lang, wala man talagang suporta si Amy sa mga DDS. O, sa mga tao, okay lang sa mga tao. Pero sa mga leader ng Duterte camp, itchapuera si Amy. Basura si Amy. Hindi mahalaga ang presensya ni Amy. Kaya iwan ko lang kung bakit yung pagka-Rudy Baldwin niya, ginagamit niya na ito, no? Nahuhulaan kaya ni Amy na lusaw na ang kanyang political career? So ano ang kanyang estado? Marirealize din kaya niya o mahuhulaan din kaya niya na pagdating ng panahon, itatapon din siya sa kangkungan ng mga maka-Duterte? Nakatikim na nga ng pangbabastos sa mga anak ni Rodrigo Roa Duterte si Amy. Noon pa yan. Pinipilit lang niya ang kanyang sarili. You know what? Hindi sasabihin naman ni Amy yan, pag hindi matuloy yung pagsasampa ng kaso, no? Ay wala akong alam dyan, basta narinig ko lang yan. Yun po yung mga haka-haka, yun po yung mga narinig ko na uulinagan ko. So hindi po ako sigurado yan. Basta ang alam ko lang is ganito po yun. January 15, sasampahan ng kaso ang ilan sa mga senador. Actually, nag-aalala pa nga siya doon sa mga senador na sasampahan ng kaso eh. Nag-alala siya, pero hindi siya nag-alala sa panggagago ng mga ito sa kanyang kapatid. Na dapat si Amy, kung may utak kasi matanda man, dapat kung matalino siya at mahal niya ang bayan, suportahan niya ang kapatid niya na ginagawa ang lahat para mapanagot ang dapat managot. Wala nga comment si Amy tungkol sa pagkakasangkot ni Joel Villanueva, tungkol po sa pagkakasangkot ni Jingo Estrada. Ang comment ni Amy, favor kay Bato de la Rosa, okay lang daw na hindi dumalo. Importante, nakakapagtrabaho. So yun ang mindset ni Amy. No, yun yung takbo ng kanyang utak. So sa punto na ito, mga kabinggador, wala tayong aasahan na matino. Kasi magpo-forecast para may magamit na magalit ang mga tao sa ating Pangulo at i-discredit ang effort ng Independent Commission for Infrastructure. Given na totoo, paano kaya nakakakuha ng info itong si Amy? So kayo mga DDS hindi ba kayo nagtanong, paano nakuha ni Amy na sasampahan ng kaso ang mga senador at i-disband na ang Independent Commission February 1? Yan ang sabi ko sa inyo eh. Tatraido rin din kayo niya ni Amy pagdating ng panahon. Maniwala kayo. Kasi alam mo kung bakit. Dikit na dikit siya sa mga Duterte. Kasi pag ma-impeach itong si Sara, iisipin ni Amy siya yung magiging standard bearer
for 2028 presidential election. Di ba? Kasi may balak ito eh, hindi lang senador. Simba namanan. Hindi naman po kwento-kwento yung may inggit siya sa kapatid niya. Kung ano yung narating ng kanyang kapatid ngayon, iyon din po sana yung gusto niya siguro na marating. Ang problema, hindi nakatadhana sa kanya ang pagiging Pangulo. Mantakin mo, ipinagmamalaki na siya daw po yung talagang nagabay kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung parang tumayong tatay nung nawala ang kanilang ama. Pero alam mo, sa totoo lang, sa dalawang magkakapatid, si Amy lang palagi ang gumagamit ng tatay niya. Hindi makapagsalita about politika si Amy sa tanda niya na yan, kung baga sumasandal pa sa pangalan ng tatay niya. Gamit niya pa yung pangalan ng tatay niya, okay? Mabuti lang, ang samay ng Pilipino hindi naniniwala sa kanya. Kasi kung naniniwala sa kanya, ay naku, Santissima Trinidad. Buti na lang ang mga utak ng mga loyalista straightforward. Hindi na brainwash na paniwalaan si Manang Amy kasi siya yung nakakatanda. Siyempre adding niya si PBBM eh. Pero sa mga nangyayari ngayon, isa si Amy sa nakapag-contribute kung bakit ang kawawang mga mamamayan na sumusuporta ngayon sa mga Duterte at galit kay PBBM, si Amy ay isa po sa mga naging reason niya. Kasi iba po ang mga information na ibinibigay ni Amy sa mga tao. Alam naman natin na ang mga DDS, mahina po ang utak niyan. They cannot easily comprehend. No? They cannot easily understand. Basta importante lang sa kanila, ibuboost lang yung moral nila na taga-suporta sila ni Digong, na DDS sila, okay na po yun sa kanila. They never question kung mapapahamak ba sila, kung magiging bobo ba sila talaga, magiging tanga ba talaga sila forever. Wala pong pakialam ang mga DDS dyan. At isa sa mga naging dahilan kung bakit naging bobo at tanga ang mga Pilipino na sumusuporta sa mga Duterte, dahil po yan isa kay Amy. No? Si Amy na kung saan isinisiksik ang sarili sa mga Duterte. At nasisira sa pamamagitan ng mga salita niya ang administrasyon ng kanyang kapatid.